Sa Cebu naman po, nagsagawa ng dry run ng mga organizer para sa inaabangang fluvial procession para sa pista ng Santo Niño. Pati ang rutang daraanan ng prosesyon, ininspeksyon na rin ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, si Jana Roa. 3 dekada ng deboto ng Santo Niño de Cebu, si Nanay Fidela. Sa dami raw ng sinagot na dasal at milagrong naranasan niya, ginawa na niyang panata ang pagsama sa fluvial procession tuwing pista ng Santo Niño taon-taon. Inyo ko sa Senior Santo Niño nga tagaan pa yun ko maayong lawas, nga malawig pa akong panginabuhi ang tod. Tiguang na ba ako sir nga luoy kay akong apo nga ano magbantay nila sir. Sam na ko'y anak nga apo nga naggrabe na. Kanang 2 months na siya sa hospital sir, nya ayo gid siya sir. Si Domingo naman, lalahok din sa prosesyon. Panalangin niya ang maayos na kalusugan para sa pamilya. Every year. Pasalamat nga tagaan tag kabaskog sa panlawas. Grasya, kabaskog sa pamilya, sa mga anak ug sa mga ginikanan, sa mga igsuon. Ilan lang si Nanay Fidela at Domingo sa libo-libong dadalo sa taunang fluvial procession ngayong Sabado. Higit 300 sasakyang pandagat ang sasama sa prosesyon. Kaya para masiguro ang kaligtasan ng mga deboto, nag-inspeksyon na ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Maritime Police sa rutang dadaanan ng prosesyon. Nag-dry run na rin ang barkong MV Santo Niño de Cebu na siyang magsisilbing galyon at sasakyan ng imahe ng Santo Niño. Binabaybay na mga kawani ng Coast Guard itong kahabaan ng Mactan Channel para sa Fluvial Parade Procession sa darating na Sabado. Mula sa Navforsan Camp, ito'y iikot sa 3 tulay ng Cebu at mag-u-turn sa CCLX at dadaong ang imahe ng Santo Niño sa Pier 1 ng Cebu City. 2 oras inaasahang tatagal ang fluvial procession. Pero sa dry run kanina, inabot lang ito ng 1 oras at 45 minuto. Then all in all naman, very satisfactory naman yung performance ng galyo na gagamitin natin. Alas 4 ng madaling araw sa Sabado, isasara na ang buong Mactan Channel para bigyang daan ang fluvial procession. Muli lang itong bubuksan ng alas 9 ng umaga. Nagpaalala naman ang Coast Guard sa mga di nakapagparehistro ng kanilang mga sasakyang pandagat na huwag pumilit na sumama sa fluvial parade para maiwasan ang anumang aberya o disgrasya. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Roa, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.